Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is December 4, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Maria Clara Street, Barangay 106177, Grace Park East, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Sikaya Hotel sa may Quezon Avenue, Madre Ignacia Street, Madre Ignacia Avenue, corner ng Timog Avenue po yan, Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po yan. Magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pamang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na misyon. Paano? And makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga tarang. Tayo ay pupunta doon sa ating pick up area. Biktima na magsumbong sa social media account ng LTO para mapanagot ang mga isnarero taxi. Sinuspinde ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng lalaking pinayagan ng minor de edad na anak na magmaneho ng sasakyan sa Echagui, Isabela. Sa viral video, makikita ang lalaki na nakaupo sa likurang habang minamaneho ng babaeng anak ng sasakyan na nagdulot ng panganib sa iba pang motorista. Sa show cause order, pinagpapaliwanag ang lalaki kung bakit hindi dapat kansilahin ang lisensya o masampahan ng kasong reckless driving. Pinaniniwala ang lumipad na ng China si Cassandra Leong na incorporator ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na mahirap pauwiin si Ong lalo't walang repatriation agreement ang Pilipinas at China. Naniniwala rin ang kalihim na may hawak na Chinese passport si Ong tulad ni dating Pampanga Black Mayor Alice Guo. Kasi babalik ng pagdapat na yan kung may gamit siya eh. So, kukonfirm pa namin, haharapin namin sa mission. Ang last year po kasi namin nasa bumalik siya ng China. Again, sa China, wala naman tayong repatriation agreement ba? Kahit may Interpol, hindi yun natin makukuha ng pagdapat nasa China na. Pero nanindigan ng Department of Justice na walang impormasyon umalis ng Pilipinas si Ong batay sa available records. Nauna lang nag-alok ang DOJ ng 1 milyong pisong pabuya na makapagbibigay ng impormasyon para matuntun si Ong. Nagpalabas rin ang Interpol ng red notice laban kay Ong kasunod ng warrant of arrest ng Angeles City Regional Trial Court dahil sa kasong qualified human trafficking. Maaaring ilipat si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong ngayong linggo. Natanggap na ng Pasig City Jail ang commitment order para ilipat ng kulungan ang dating alkalde na guilty sa kasong qualified human trafficking at pinatawan ng hanggang 40 taong pagkakakulong. Nakatakdang sumailalim sa medical at laboratory examination si Alice Guo bago ilipat ng kulungan. Nauna nang ibinasura ng Pasig City Regional Trial Court ang mosyon ni Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail Viva Dormitory sa halip na ilipat sa Correctional Institution for Women. Dumami pa ang namataang barko ng China sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang 3 barko ng China Coast Guard, 3 barkong Pandigma at 2 barkong pangisda ng China. Nagpadala rin ang China ng chopper pero hindi lumapit sa nagpapatulyang aeroplano ng Philippine Coast Guard. Bukod sa mga barko at chopper, nananatili rin sa loob at labas ng Bajo de Masinloc ang 2 boyang inilatag ng China. Nagpadala pa ng radio challenge ang barkong Pandigma ng China sa aeroplano ng Pilipinas na nagpapatrolya sa lugar. Nangako naman ang Philippine Coast Guard na patuloy na magpapatrolya sa nasasakupang teritoryo ng bansa. Pasintabi po sa maselang balita mga kapamilya, hinahasa na pinatay pa ang kasambahay na naaktuhan ang akit bahay na nanloob sa pinapasukang bahay sa Quezon City.
sa investigasyon. Galing sa simbahan ang biktima at naabutan ng magnakaw sa sana ng bahay. Lumalabas na ginahasa muna ang biktima bago pinatay sa saksak ng sospek. Nahuli sa follow-up operation sa Maynila ang sospek na nahulihan din ng baril. Nakakulong na ang sospek na dati na rin nakulong dahil sa pagsusugal at illegal na pagkakabit ng internet cable. Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight mula sa one and only Doris Livornia. Daniel Krishnan, kung saan ka man naroon, talagang may basihan para ikaw ay kabahan. Joke lang. Sa ating showbiz spotlight, bumida ang mga dance group na Sex Bomb at ano ba ito? Street Boys sa ikatlong araw ng magpasikat ng It's Showtime. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 16th anniversary ng It's Showtime. Sinimulan ni Jong Hilario ang performance sa pagsayaw ng tradisyonal na sayaw ng Kalinga Tribe. Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Mga balita, sulat at pahayag, sibuyot sa bawat sulok ng bansa. Dito mo mapapakinggan, hatid ng pinagkakatiwalaang mga tagapagbalita. Jeff Hermay at Rica. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po. At gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. So hindi tayo nakapag-play. Konti lang yung pag-play natin. At well, alam na natin ang mga kadahilanan kung bakit. Ano po? Yan, so magbabalik po tayo mamaya. Gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po.